Uwa. Morning mga buddy, jogging tayo buddy, tapos gamit muna tayo ng buddy, raksa. Jog and walk tayo buddy. Gamit muna tayo ng raksak, pang pabigat. Shout out ba din sa sa mga subscriber natin. Magandang umaga mga buddy sa inyo lahat. Saan man kayo sa mundo buddy, gabi, umaga, tanghali, hapon. Kumusta kayo mga buddy? At ito tayo buddy. Kami tayo ng raksak. Shout out pala sa buddy, sa itong sombrero buddy, sombrero kalo sa Bisaya. Naiwan ito sa bahay, yung may bisita namin buddy, naiwan ito sa bahay, hindi na binalikan. Kaya sinuot ko buddy para pakita buddy kung sino yung may-ari buddy. Kunin nyo lang dito sa bahay namin buddy. Mamaya buddy, pagtapos natin magpapawis, tulong ng Diyos, pag-usapan natin buddy yung tungkol kay Samson. Ang pamagat buddy, saan galing ang lakas ni Samson? Saan galing ang lakas niya? Ayun ang pag-aralan natin mamaya buddy. Papawis muna tayo buddy. Bali ito buddy yung raksak. Jog and walk lang tayo buddy, kasi mabigat yung karga natin. Bakit pala ako mag-raksak buddy? Kasi minsan buddy, hanap-hanapin ng katawan ko buddy yung yung raksak. Minsan naman buddy, hindi naman palagi. Kaya magraksak talaga ako buddy. At maganda din yung buddy, yung masanay ang katawan natin sa sa para bang pahirapan mo yung sarili mo ba. Hindi ibig sabihin na pahirapan mo para masira ka, hindi. Pahirapan mo naman minsan para magkaroon siya ng panibagong lakas sa tulong ng Diyos. Tulad ng buddy, tulad ng magawa ka sa araw-araw sa bahay, sa farm mo, may ginagawa ka. Pagod ka, nagpupuyat ka, pero pag katumpas niyan pa rin, anong tawag doon sa Bisaya? Piskay ba? Piskay sa lawas. Parang kondisyon ba yung katawan mo? Kasi napagod ka sa trabaho. Ito rin ba di? Precise. Ikuan din yung katawan natin para rin siya. May benefits din ito buddy. Hindi natin ginawa ito buddy para para content, kundi ginawa ko ito buddy para din sa pangkatawan ko buddy. Kailangan kasi minsan hanapin ng katawan ko buddy yung pabigat. Shoutout pala buddy sa Plus 15, mahusay. March 2 yata yung nila buddy, anniversary. Pero tinanong nila ako buddy kung makadalo pa daw ako. Sabi ko buddy, hindi muna ako makadalo kasi financially buddy, financially hindi kaya. Kaya sabi ko sa kanila buddy, manood lang ako sa mga mga video at saka picture nyo pagkatapos ng anniversary. Ulitin ko buddy, yung may-ari nito buddy, sombrero, kunin nyo lang sa sa bahay. Let's go! Nakuha bang may lupa? Release, wala pawis.
Wah. Let's go. Wah. Lakad. Bigat yung dala natin bali. Para pala bali sa gusto mag ano bali. Gusto mag gamit ng raksak. Pwede naman bali mag ano, raksak. Ano lang. Pag-umpisa. Ha. Ay 5 kilos lang bali, 5 kilos. 5 kilo. Ay pack. Ay pack ka bali tapos ilagay mo ng timbangin mo talaga ba dito, timbangin mo 5 kilos para hindi masyadong mabigat. Ha! Naglakad mo na ba dito? Time 32 minutes, 24 seconds. 2 kilometers to go. Average pace 10:46 per kilometer. Time 43 minutes, 21 seconds. 1 kilometer to go. Average pace 10:48 per kilometer. Time 50 minutes, 50 seconds. Average pace 10:09 per kilometer. Congratulations! You've reached your goal of 5 kilometers. Time 50 minutes, 50 seconds. Average pace 10:09 per kilometer. Ha! Purihin ang Diyos! Hallelujah! Glory to God! Ha! At kilometers pa din raksak sa tulong ng Diyos. Wah! Kung wala ang Diyos pa din, hindi natin magawa to. Siya nabigay lakas sa atin pa din. Wah!
Huwa mga buddy, salamat sa Diyos at nakapag 5 kilometers tayo mga buddy. At sa tulong ng Diyos nakapag ano tayo, exercise. Kaya mabigat talaga yung ano buddy, yung raksak. Pero pag hinubad mo na yun buddy, parang lulutang ka sa hangin. Gumagaan yung katawan mo. Yun pala yung ano ng raksak. Kapag ano, dagdag ano ba. Ginagamit kasi yan sa Scout Ranger course para sa ano, stamina. Stamina at saka lakas sa tuhod, yung katawan. Huwa! Kaya buddy, doon tayo sa ano buddy, sa pinaka-importante sa topic natin ngayon, yung tungkol kay Samson. Saan galing ang lakas ni Samson? Saan galing ang lakas ni Samson? Kaya pag-aralan natin yan buddy, sa video ito, kasi ang alam natin buddy, ang lakas ni Samson galing sa kanyang buhok. Yung buhok na sabi nila na ano, sa buhok na galing yung ano, yung lakas. Sa Biblia buddy, sa Book of Judges, chapter 13 verse 1 to 3, sa history ni Samson, yung nanay ni Samson buddy, pati yung tatay niya, ang generation na ano na mga sa generation sila ni Dan, mga Danites, yung anak ni Jacob, sa kay Dan sila na ano, si Dan na anak, tapos ninuno si Dan, pero si Dan yung ano, yung kaliwat ba, yung sa Bisaya kaliwat, tawag lang, mga parang ninuno nila si Dan, yun si yung tatay niya at saka yung nanay niya, Israelites. Pero yung Israelites noon buddy, nagkasala sila sa malapay noon. Nagkasala sila, sabi na sa Bible, Judges chapter 13 verse 1 to 3. Israel did evil unto the Lord. Kaya pinahintulot ng malapay noon buddy na ano, na i-rule sila ng ano, i-rule sila ng Palestine, mga Palestino. Kaya sa panahon ng tatay ni Samson at saka sa nanay niya, under rule sila sa ano ng Palestine. Bali yung parang bang Pilipinas, pero yung nag-rule Japan. Parang World War II ba na Pilipino tayo, pero yung naghahari sa ating bansa ay Hapon. Parang ganun bali yung sistema. Sabi sa Bible, nagkasala sila, kaya binigay sila sa Diyos sa Tihanon. Ayun na bali, ang nag-rule ng ano ng Israelites noon, yung Palestine, dahil kasala sila sa malapay noon. Isang araw ba day, sabi sa Bible, chapter 13 verse 1 to 3, na yung nanay before pa ba day, yung nanay ni Samson, hindi yun ano, maog yun, hindi panganganak, barren sa English, sa Bisaya, ano yun, tawag sa Bisaya, Apuli, bali hindi manganak yun. Hindi talaga, wala silang anak, yung tatay at nanay niya. Isang araw ba rin napakita yung anghel, sabi sa kanya, ikaw babae, ikaw ay baog, barren, hindi ka nanganak. Pero ngayon, mabubuntis ka na at manganak ka na. Kasi yung Espiritu Santo ng Diyos ay pupunta sa iyo. Bibigyan ka ng Diyos ng anak na lalaki. Kaya sabi ng anghel, magbantay ka, ingat ka lang, huwag kang uminom ng matatapang na inumin at saka marumi ng mga pagkain. Sabi ng angel. Tapos sinabi niya sa kanyang asawa, yung tatay ni Samson. Kaya sabi sa tatay ni Samson na gusto kong hiningi niya sa malapit na gusto niyang makita yung anghel kasi hindi niya alam kung anong gagawin nila sa bata. Ayun, dininig ng mahal pa noon yung prayer niya, tapos napakita ulit yung anghel at sinabi sa kanila na ang bata ay kaloob ng Diyos sa inyo. Tapos yun nga, bawal yung pakainin ng marumi ng mga pagkain at saka bawal pa inumin bawal yung misis mo, bawal uminom ng matatapang na inumin at saka marumi na pagkain, sabi ng angel. At sabi ng angel, itong bata na isisilang ay isang Nazarite. Nazarite pala ba ang ibig sabihin ng Nazarite ay ano yan, yung para sa Diyos yan. Para sa Diyos na bata na yan.
Sabi, ibig sabihin ng anghel ba din na nasa right, Nazareno sa Tagalog, Nazareno. Tapos, yung buhok niya, huwag padaanan ng gunting, resor, huwag padaanan ng resor. Yun ba din, sabi ng tatay ni Samson na, sige, alam na namin yung gagawin namin. Tapos, minto ka muna dito. Tapos, kami ay magkatay ng isang offer para sa kanya, para pakainin niya yung angel. Pero hindi niya alam, angel pala yun. Angel lang malapay nun yun. Sabi ng angel, hindi ako kakain. Kung mag-alay kayo sa malapay. Kaya nagkatay yung tatay ni Samson ng isang batang kambing. Kinatay ng tapos in-offer nila dun sa pag-offer nila ba di yung offer nila na kinatay na kambing, tinanggap ng mahal na Panginoon sa pamaraan ng apoy. Tinanggap, bumaba yung apoy mula sa langit, kinuha yung burnt offering, yung halad na sunog na halad. Kaya sabi na tatay ni Samson na mamatay tayo dito kasi napakita ang Diyos sa atin. Sabi ng asawa niya, hindi tayo mamamatay kasi ang Diyos ang nagbigay sa atin ng instruksyon. Ano tayo papatayin ng Diyos na nagbigay sa atin ng instruksyon na ganito, ganyan. Kasi yung angel ba di, pagkuha ng burnt offering, sabay yung apoy bababa mula sa langit, tapos pataas yung apoy, sabay sumaba yung angel. Yun palang nalaman ni tatay ni Samson na angel pala yun. Yun ang nangyari noon. Kaya yung sabi sa Bible, yung isinilang na si Samson sa Judge chapter 13 verse 24 to 25. Sabi sa Bible na yung isinilang na si Samson ay binibless siya ng mahal at lumaki siya na na malakas at saka healthy yung bata. Yun. At dumating yung panahon ba din na yung naging na si Samson ba din, yung may tamang edad na siya, may nagustuhan siyang babae na na anak ng taga Palestino. Tapos sabi ni Samson na may nagustuhan akong babae na anak ng Palestino, kaya kunin niyo siya kasi gusto ko siyang asawahin. Sabi ng tatay niya, bakit yung Palestino pa ang kunin mo? May mga Israelites man, bayan natin, marami tayong kababayan natin ng mga Israelites. Bakit yun pa? Pero hindi alam ng sabi sa Bible, hindi alam ng tatay ni Samson na yun palang nasa puso ni Samson, kaya nagkaganon yung nangyari. Bakit pinili niya yung Palestino? Kasi sabi sa Bible na pinahintulot talaga ng mahal pa yun para makapasok si Samson sa loob ng sa loob ng mga Palestino, kasi si Samson nga ang gagamitin para iligtas yung taga-Israel. Yun hindi alam ng tatay niya. Nung walang nagawa yung tatay at nanay niya ba di, bumaba sila, bumakad sila ba di, pupunta sa bahay ng yung babae na gustuhan niya. Yung nanay tatay niya nauna, hindi niya alam ba di, si Samson nasa huli. Nakita ni Samson yung lion ba di, yung leon, laki, yung batang leon ba di, malakas. At yun, para bang gustong kagatin si Samson, nilabanan niya si Samson. Kaya alam nyo ba di, yung leon pinatay lang ni Samson. Sabi sa Bible sa chapter 14 verse 5 to 6 sa Judge ba di na para daw parang sabi Bisaya pa, gisi lang niya ba, parang rent lang niya yung parang damit lang na ginano niya yung lambot sa lakas talaga ni Samson, kaya ganoon siya kalakas. Pero yun, hindi niya sinabi sa kanyang tatay nanay, sinikreto niya yun. Kaya yun doon na sila ba di sa bali, ang tawag kasi doon ba di, yes, kay 7 days ba di, para bang sa Bisaya ba di, na malahi ba? Si tawagan na, malahi ka na bang? Magpaalam pa sa mga kamag-anak ng babae, kamag-anak ng lalaki, magkita-kita. Yan sa Pilipinas pa di, ganyan ginagawa natin. Pagkilala, ito yung nanay ko, tatay ko, tapos may kainan.
Yun ang fest nila na 7 days. Sa kanila ba 7 days yun sa tradisyon nila. Kaya yung unang gabi ba habang nagsasaya sila, sinalin sila ni Samson. Sabi ni Samson, ang sabi ng riddle sa Tagalog, buntong-buntong. Sa Bisaya, tigmo ba? Buntong-buntong. Pag buntong-buntong. Sabi ni Samson, diyan sa kumakain, pero hindi niya sinabi na layon. Diyan sa kumakain, lumalabas yung karne, yung pagkain. Diyan sa kumakain, lumalabas yung pagkain, sabi niya. At diyan sa malakas, lumalabas yung matamis. Kaya yun ang buntong niya. Sinabi niya sa mga Palestino. Sabi ng mga Palestino, hindi nila masagot. Sabi ni yung bibigyan ko kayo ng 30 pieces, 30 na piraso na lampin. Lampin yung ba yung yung lampin sa atin ba maliliit ba yun para sa bata. Pero noon ba yung carpet ba? 30 pieces kasi nung una carpet lang kasi. Ibigay ni Samson, sabi niya pag mahulaan niyo yung buntong ko, bibigyan ko kayo ng 30 pieces na lampin at saka 30 pieces na damit. Wala mang nakapagsagot ba walang nakapagsagot. Kaya sabi sa Bible na sabi sa Bible na kung hindi niya masagot, sabi ni Samson, kayo ang magbigay sa akin. Kayo magbigay sa akin ng 30 lampin at saka 30 damit. Kaya yung pangasawa ni Samson, nung sila na lang dalawa, umiyak yung babae, sabi kasi sinabihan man yung babae na yung sa tatay niya, pag hindi mo yung hindi mo sabihin yung malaman namin yung yung buntong niya, tanungin mo si Samson at ibigay mo sa amin yung sagot, at pag makuha mo na, ipaalam mo sa amin. Tapos kung ayaw mong, pag hindi mo makuha yon, sabi ng mga Palestino, papatayin ka namin, pati yung papa mo. Yun ang yung ang takot nila. Kaya yung babae, natakot yung babae kasi nung gabi na, silang dalawa na lang ni Samson, umiyak ng babae. Sabi ng babae, ako ay pinahirapan mo at naging naging malungkot. Bakit? Sabi ni Samson, bakit ka nagbigay pa ng buntong at hindi mo sinabi sa akin? Sabi ni Samson, hindi ko nga sinabi ng ng tatay at nanay ko, ba't ko sasabihin sa iyo? Kasi yung ibig sabihin yon, ang sagot pala yung buntong niya, yung galing sa malakas, galing sa magkakain, lumabas yung pagkain. At doon galing sa malakas, lumabas yung matamis. Ibig sabihin pala yung malakas, yung lion. Yung galing sa malakas, lumabas yung matamis, yung honey. Kasi yung binalikan niya yung honey yung lion na namatay, pagbukas niya may pala nakain pala yung lion ng honey, kinain ng lion sa tiyan ng lion. Tapos kinuha niya, dinala niya sa bahay niya, kinain niya, pati yung nanay tatay niya, binigyan niya, hindi niya pinaalam na galing sa tiyan ng lion yon. Kaya yun ang nangyari. Sabi ni Samson, hindi ko sabihin sa iyo kasi hindi ko nga sinabi ng nanay at tatay ko, ba't ko sasabihin sa iyo? Kaya umiyak yung babae, sige, pag may mangyari sa akin, ganito, ganyan. Yung sinabi na lang ni Samson kasi ayaw niya, mahal kasi niya yung babae, sinabi na lang niya na ganito yun, ito yung sagot. Kaya yun, pagka 7 days pagka 7 days, lumapit yung mga Palestino sa kanya. Yung yung buntong mo, ganito pala yun. Yung katong tigmo ni mo, mamanday ni. Unsa malay ang leon. Unsa malay ang leon ug ang pagkaon. Ayun, tapos sabi ng Palestino, at pati yung diyan sa malakas, pala yung matamis. Yun nalaman niya. Nagalit si Samson. Kasi wala man siyang source na pagkuna ng 30 na lampin, yung carpet na 30 at saka 30 na damit, wala man siyang pagkunan. Kaya bumaba siya nakiglaban siya doon sa mga Palestino. Pinatay niya 30 na Palestino, kinuha niya yung damit, pati yung mga carpet, kinuha niya. Yun, binayad niya doon sa sa galit niya kasi yung parang yung asawa niya nag-traitor din sa kanya. Parang ganun, parang galit niya, ginawa niya doon sa
sa ibang tao ng mga Palestino. Kaya bari kabayaran din yun sa mga Palestino kasi nilinlang nila si Samson. Kaya yun sabi sa Bible sa Book of Judges. Kaya alam niyo ba di kung ano, yung si Samson ba di kalakas niya? Kasi ang lakas ni Samson ba di, sabi ng iba, sabi ng mga karamihan, noon bata pa ako ba di, balik tayo sa bata ba di, matanda na tayo. Galing daw sa buhok yun ni Samson, yung ano, yung lakas. Sabi sa kasi sa Bible na topic natin kanina ba di, na ano natin kanina na yung ano na, yung Nazarite, ibig sabihin doon mula sa Diyos, galing sa Diyos at para sa Diyos yun. Na bata, na tao, pag lumaki siya, tao na siya, para sa Diyos siya ay para sa Diyos. Galing sa Diyos yan. Tapos ang Nazarite pala ba di, bawal mag-cutting ng, bawal pala yung bata na mga Nazarite sa Israel ba di, bawal yung pagpagupit. Hanggang humaba talaga yan yung buhok nila, hindi talaga ipagupit yan kasi galing sa utos ng Diyos yan, Nazarite. Kaya gagamitin ng Diyos yan, may panahon na gagamitin siya ng Diyos. Kaya yung buhok ni Samson ba di, yun ano, yun ang bali, hindi yun ano, hindi talaga yun ang lakas niya, yung buhok. Kubinant yun. Sa Bisaya ba di, bakigsaad ba? Bagabat sa Tagalog ba di, ang tawag yun sa Tagalog, yung bali, napag-usapan na ba? Napag-usapan na, yan talaga. Para sa kanya yan, na buhok na yan, wag yung ano. Kaya alam ni Samson na malakas. Ang lakas niya galing sa buhok niya. Pero ang totoo ba di, ang lakas niya galing sa Diyos. Kasi sabi sa Bible ba di na noong nakiglaban siya sa leon, sabi sa Bible sa chapter 14 verse 5 to 6, and the Spirit of the Lord came to Samson mightily. Ang Espiritu ng Diyos pumasok sa katawan ni Samson na malakas. Kaya ibig sabihin ba di, ang lakas sa Diyos. Kung wala ang Diyos, wala siyang lakas. Yun, kaya yung buhok niya na mahaba ba di, covenant na promise yun, na yan ang simbolo na pag mahaba yung buhok niya, nandun yung lakas niya. Doon yun papasok ang presensya ng Diyos. Baga kung sa ano ba di, yun ba yung ano ba, yung anong tawag doon ba di, yung yan ba mananahan ang presensya ng Diyos kasi yung promise ng Diyos, yung covenant nila nandyan pa. Kaya malaman natin ba di bakit nawala yung lakas niya. Praise the Lord. Si Diyos po ang paglulahati. Kaya sabi sa Bible ba di, nung nagalit na yung yung mga mga Palestino, nagalit sa kanya kasi pinatay nga yung 30 na Palestino. Gumanti yung mga Palestino ba di? Pinatay yung babae ba di? Yung pangasawahan sana niya, pinatay pati yung tatay ng asawahin niya. Kaya nung pinatay ba di ng mga Palestino, kasi yung mga sundalo noon ba din ng Israel under kasi ng government ng mga Palestino. Kaya yung utos ng mga government na galing sa mga Palestino, yun ang sinusunod ng sundalo ng mga Israel. Kahit sundalo ka ng mga Israel, ang sinusunod mo yung utos ng mga Palestino. Kaya yun. Kaya hinuli nila si Samson, sabi nila, hulihin ka namin. Pero hindi ka namin papatayin, sabi nila. Kaya alam kasi ng mga Israelites na malakas si Samson at alam nila na wala silang laban kay Samson. Kaya ang gusto lang nila mangyari, ipakita lang namin sa mga Palestino na ginawa namin yung utos nila para hindi din sila mapahamak. Kasi under man sila role ng mga Palestino. Kaya gagawin namin ito, hindi ka namin papatahin, surrender ka lang namin doon. At alam namin na kayang-kaya mo sila. Sabi ng mga Israelite soldier. Kaya yun, dinala nila si Samson sa harapan ng mga Palestino. Sigawan yung mga Palestino, nandito na si Samson, Kaya nung nagbigay ng instruction yung commander ng mga Palestino ba din na, kayo mga sundalo ng mga Israelites, sasama ba kayo kay Samson na lalaban sa amin o
umalis na lang kayo. Kaya umalis yung sundalo ng taga-Israel. Iniwan nila yung si Samson kasi takot din sila. May pamilya din sila mga buddy. Kaya natakot din sila, umalis sila. Nung umalis na sila buddy, sabi sa Bible, tangka na nilang patayin si Samson. Sabi sa Bible, and the Spirit of the Lord, sabi sa chapter 14, Judge chapter 15 verse 16, and Judge chapter 15 verse 14 to 16, nandyan ba din mabasa natin? Sabi sa Bible, and the Spirit of the Lord come, and the Spirit of the Lord came to Samson mightily. Bumalik na naman yung Espiritu ng Diyos mightily, malakas. Kaya grabe yung ginawa ng malapay ng baday kasi ang napulot lang ni Samson baday, alam niyo yung gamit niya? Ang kalaban niya baday may sibat, may tabak, espada ba, yung sword, at saka may shield. Mga sundalo kasi yun ng mga Palestino. May shield, may tabak, may sibat, kumpleto, may mga helmet pa, may mga shield pa dito sa dibdib. 1,000 baday, 1,000. Isipin mo ba sa atin ba kung normal na tao, kung isa ka lang ba tapos ang kalaban mo ay kahit 5 o 10, mahirapan ka na yan ba kung walang lakas, walang espesyal na kalakasan galing sa Diyos. Hindi mo magawa yan ba na Kaya pumasok yung Espiritu ng Diyos kay Samson, bumalik yung Espiritu, pumasok sa kanya. Might believe. Ang napulot ni yung jawbone of ass. Panganang asno, yung buto. Yung bagong buto ng asno, napulot niya. Yung yung panga, kasi mahaba man yun, ang panga ng parang kabayo kasi yun eh. Yun lang ang gamit niya Natalo niya yung 1,000. Isipin mo yan gaano kalakas si Samson. Kaya sabi sa Bible, and the Spirit of the Lord came to Samson mightily. Ibig sabihin galing sa Diyos pa rin yung lakas na pumasok sa kanya. Instrumento si Samson bilang siya yung ginamit ng Diyos, pero ang lakas galing sa Diyos. Kaya isang bagay ang lakas talaga, ang tanong natin kanina sa topic natin ito sa title natin dito sa video ito, saan galing ang lakas ni Samson? O sinong nagbigay ng lakas? Kaya hindi sa buhok ni Samson ang lakas niya. Kubinat lang yung buhok Kaya malalaman natin mamaya. Then patuloy tayo napatay niya yung 1,000. Kaya nagalit yung mga yung mga Palestino. Yung Juda yung tribo ng Juda, pinaalis ng mga Palestino, umakyat. Nagsibatan sila parang yung mga Israelites sa galit ng mga Palestino kasi 1,000 yung napatay ni Samson eh. Hindi makapaniwala yung mga Palestino. Isa lang si Samson pero napatay niya 1,000. 1,000 ang napatay niya. Then sabi sa Bible na pinaalis ng mga Palestino yung taga-Israel, natakot kasi papatayin ng mga nagalit din yung Palestino. Yung taga-Israel namundok sila, umakyat sila, mga matanda na, kawawa. Kaya biniblame nila si Samson, bakit mo ginawa ito sa mga Palestino? Hindi po ba alam na under rule tayo? Ang mga Palestino ang nag-manage sa atin, sila ang naghari sa atin. Bakit mo ginawa? Tapos sabi ng mga taga-Israel, may mga sundalo sila, kumpleto sila, may lahat, may gamit sila, tayo wala. Sabi ni Samson, paano kayo, paano nyo tanggol yung sarili nyo kung matakot kayo sa kanila? Sabi ni Samson, may Diyos tayo, buhay ang Diyos natin. Kaya yun ang ni Samson sa mga taga-Israelites. Kaya yun nga, walang sumama sa kanya. Nung pumunta siya sa Gaza, yung Gaza ngayon yung sa Israel, tabi lang ng Israel, yun pa rin yung Yung pumunta si Samson sa Gaza nakita niya yung babaeng bayaran o harlot sa English bigaon pa sa Bisaya. Babaeng yung mababa ang lipad. Ang pangalan ay Delilah. Yun ang kilala niya. Kaya yung si Delilah, napaibig niya si Samson. Full in love talaga si Samson kay Delilah. Talagang umiibig talaga siya. Buong puso talaga yung niibig ni Samson. Kaya yung mga Pilistino hinahunt na nila si Samson.
hinahunt nila si Samson ba di, hinahanap na nila. Kaya yung ginawa ng mga Palestino, ano lang sila, kung saan si Samson ba di, doon lang sila sa paligid-paligid, nagtatago. Nagtatago lang sila. Gusto talaga nilang hulihin, pero hindi talaga nila magawa kasi 1,000 ba di pinatay ni Samson. Kung ilan lang sila, 1,000 pinatay niya. Kaya takot talaga yung mga Palestino lumapit kay Samson. Takot talaga sila. Pero si Delilah ba di yung ginamit ng ng mga Palestino. Sabi ng mga Palestino na sa book of Judges chapter 16 verse 5, sabi sa Bible na linlangin mo si Samson. Alamin mo kung saan galing ang lakas niya. Yun. Pero si Samson ba di umibig talaga kay Delilah. Akala ni Samson ba di mahal din siya ni Delilah at totoong tao at maasahan talaga si Delilah. Nagkamali pala si Samson doon. Kaya nung una ba di tinanong ni Delilah si Delilah kasi ba di Palestino din, Palestine. Sabi ni Delilah, pwede bang malaman kung saan galing yung lakas mo? Sabi ni Samson, hindi na sinabi kung saan galing yung lakas niya. Pero sabi niya, manghihina ako, sabi niya, ako ay manghihina pag ako ay gapusin nyo ng pitong witch o bagon ba yun sa Bisaya ba di? Balagon ba kanang? Alam yung balagon ba di yung ginagamit ni Tarzan? Maganda si Tarzan sa sa pag-swing sa mga pares sa bundok. Ano yun ang tawag doon? Matigas yun. Sabi ni Samson, kapusin niyo ako ng 7 green witch ng bagon o balagon pa di sa Bisaya. Witch sa English kasi, witch sa English. 7 green witch. Ako ay maging katulad ng normal na tao, mawala yung lakas ko. Kaya si Delilah ba di, yung nakatulog si Samson, sinabi niya sa mga ruler, mga leader ng mga sundalo sa mga Palestino. Sabi ni Samson, itong balagon lang, 7 witch na buhay. Manghina na siya, wala na siyang lakas. Kaya ginawa nakatulog Samson, ginapos talaga nila Samson, nakatulog Samson. Tapos ginising siya ni Delilah, sabi ni Delilah, Samson, nandito yung mga Palestino sundalo. Gumising ka. Pagising ni Samson ba di, sabi sa Bible, ginanon lang ni Samson ba di, nabigtas yung putol, lahat. Kaya nakatakas si Samson. Pagbalik naman niya, sabi ni Delilah, parang niluloko mo yata ako. Nagpakawa siya si Delilah. Parang niloko mo yata ako. Bakit mo ginawa sa akin yun na magsabi ka na tapos hindi pala totoo? Ano talaga yung totoo na na saan galing yung lakas mo? At sabi naman ni Samson na gapusin niyo ako ng bagong tali, mga tali na ba din, mga lubid, mga malalaking lubid. Pag matalian ako, wala na akong lakas. Yung sinabi na naman yun ni Delilah sa mga sundalo ng mga pagkatulog ni Samson doon ba sa kanya. Sabi ni Delilah, Samson, nandito yung mga sundalo ng mga Palestino, gumising ka. Pak! Naman, putol lang naman yung mga mga tali, yung ropes, putol. Sabi naman ni Delilah, kala ko mahal mo ako, bakit mo sinabi sa akin yun? Parang niloko mo na naman ako uli. Saan ba talaga, ano ba talaga paraan para mawala yung lakas mo? Sabi ni Samson, yung buhok ko, ito yung parang sinintipid yung buhok niya, 7 pieces mahaba, 7 yun, 7 pieces yun. Tapos nakabuluntong-buluntong ba? Kuan siya ba? Tali ng magandang tali ba? 7. Sabi ni Samson na itong buhok ko mga 7, lagyan mo ito ng pukot ba di, whip. Pukutan mo ito, tapos mawala yung lakas ko. Yun, ginawa ni Delilah. Ginawa naman niya. Pero nagtaka ba di, bakit hindi pa rin nalaman ni Samson na parang inintays na siya ni Delilah? Dahil kasi sa pag-ibig niya.
akala lang ni Samson siguro na parang binibiro lang siya. Pero isipin mo ba may may dalawa ng panahon na sinabi niya na ganito ganyan, ginawa pa rin ni Delilah hanggang sa yung lagyan na ng pukot yung buhok niya para hindi na makaalis, hindi na siya makatanggal. Pero yung pukot pa natanggal pa rin. Pag sabi ni Delilah na dito yung mga sundalo ng mga Palestino, natanggal pa rin ni Samson sa lakas niya. Yung ba nagalit na talaga si parang nasikpan ba. Pero utos yun ng mga Palestino na kunin talaga ni Delilah kasi babayaran si Delilah ng 1,100 pesos of anong tawag doon, ng pira ba. Tapos lahat ng mga leader nila magbigay sa kanya. Pagawin para sa ngayon ba din na panahon, bayaran ka ng 100 million, ganun yung yung usapan. Kaya gawin talaga ni Delilah kasi magkapira siya. Ang kay Samson ba umiibig talaga siya kay Delilah, na full in love talaga siya. Kaya yung pangatlo ba yung pukot na, yung wig na yung nilagay, tanggal pa rin ba ni Samson? Everyday ba araw-araw, sinabihan talaga siya, o hindi nagsawa si Delilah. Isipin mo yan ba hindi nagsawa si Delilah na sabihin mo na sa akin, everyday, sabihin mo sa akin, everyday. At next day, sabihin mo sa akin. Hanggang sa nakumbinsi si Samson. Nakumbinsi siya. Sa book of Judge chapter 16 verse 17, Samson exposes heel. Sabi ni Samson, itong buhok ko hindi pa nadaanan ng gunting, wala pang dumaan na gunting, ito yung buhok ko. Yun ang sa tingin ni Delilah, sa isip nila totoo na ito kasi buhok na kasi yung involved Hindi pa na, ibig sabihin, kung maputol yung buhok niya, mawala yung lakas niya. Sinabi na talaga kay Delilah. Kaya sinabi ni Delilah, sinabi ni Samson kay Delilah yun, tapos si Delilah nagsabi doon sa mga Palestino. Yung mga Palestino gumawa sila ng paraan. Kaya yun yung sila ng dalawa ni Delilah hanggang nakatulog si Samson doon sa kanyang tuhod, yan siya nakatulog pinutol ni Delilah, si Delilah mismo yung pumutol ng buhok ni Samson. Putol na. Tinawag niya yung mga sundalo ng mga Palestino. Sabi ni Delilah, putol na yung buhok ni Samson, kunin niyo yung Samson. Pagising Samson, gising ka, may mga sundalong Palestino. Pagising si Samson wala na siyang lakas. Normal na tao na siya. Kasi sabi sa Bible sa chapter 16 chapter 16 verse 20 ng Judge, the Spirit of the Lord depart from Samson. Yung Espiritu ng Diyos, God depart from Samson. Umalis ang presensya ng Diyos kay Samson. Dahil doon sa covenant na buhok na yun kasi yung parang doon mananahan ang Diyos ba sa lakas ng buhok niya. Doon mananahan yung Diyos. Kasi wala nang kasi yung instruction kasi importante kasi yung obedience dito. Yung pagsunod sa Diyos talaga importante. Kaya na-feel si Samson kasi na-entice siya. Talaga siya yung entice sa Tagalog, nalinlang. Nailad ba sa Bisaya, naisahan siya sa balik-balik niya hanggang yung pag-ibig niya nabigay na niya. Kasi araw-araw niya kasama si Delilah. Yung obedience nawala yung obedience niya sa Diyos. Yes. Nagalit ang Diyos sa kanya. Umalis ang Diyos. Apresiasyon ng Diyos, umalis sa kanya. Wala na siyang lakas. Kaya hinuli siya ng mga sundalo ng mga Palestine, hinuli na siya. At alam niyo anong ginawa kay Samson? Yung mata niya sabi sa Bible, ginugit yung tinanggal yung mata, yung dalawang mata niya tinanggal. At doon sa Palestine sa mga lugar sa Palestino sa Palestine, ginawa siyang labor. Nagtutulak siya doon ng galingan, siya yung nagagaling. Pero bulag na siya hindi siya makita at wala na siyang lakas. At umabot yung mga ilang mga
ilang panahon ba di umabot yung ginawa nila kay Samson. Nagtagumpay yung mga Palestino. Ano sila ba di? Nag-celebrate sila. Yung Diyos nila ba di si Dagon. Sabi nila, Dagon, worship, we praise the name of Dagon. Dagon yung Diyos nila, pangalan ng Diyos. Sabi sa Bible, na nagsaya yung mga Palestino. Kaya doon ba di? Doon nag-fest sila ba di? Nag-celebrate sila, nag-alay sila kay Dagon. Pinalabas nila si Samson sa kulungan ba di? Doon sa galingan ng na nilagyan nila kay Samson. Dinala nila si Samson doon sa sa malawak na ba di? Parang stadium ba? At alam niyo ba di ilan ang tao doon? 3,000 katao ang nandoon. 3,000 katao ang nandoon. Hindi pa kasama yung mga rulers, yung mga leader, mga presidente, mga senator, mga congressman, mga mayor ng mga Palestino. Kasama doon ba di? Except sa 3,000 na mga tao nandoon. Talaga ba di? Malawak yung Tapos nagsigawan sila na ito na, binigay na ni Dagon sa atin si Samson. Tingnan nyo, nawawa. Wala nang mata, wala nang lakas. Hindi nila labantayan ba di? Yung panahon na lumilipas na nagtagal si Samson, yung buhok pala ni Samson ba di? Bumalik na ba di yung tumubo uli? Bumalik na yung humaba naman yung buhok niya. Humaba naman. Tapos, ayun, kinakantsaw-kantsawan nila si Samson ba di? Kinawawa nila. Wala na Samson ba di? Yun lang ang niya. Tapos ba di yung isang na lang ba di yung siya ni Samson. Tapos, alam niyo ba di anong ginawa ni Samson? Tinawag niya ang Diyos ba di? Nagsisi siya. Nag-repent siya ba di? Repentance ba di? Nagsisi siya namin niya, nagkasala siya. Kasala siya sa utos ng mahal na Panginoon. Hindi niya nasunod yung utos ng mahal na Panginoon. Sabi niya, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. At hingin ko sa iyo in this moment, ito, sa panahon na lang ito, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng lakas. Ibalik mo yung lakas. Kaya hiningi niya talaga sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin ba di? Kaya sabi ko kanina, hindi ang buhok ni Samson nanggaling sa buhok ni Samson nanggaling ang lakas. Hindi covenant yun, pag mahaba yung buhok niya, doon babalik ang presensya ng Diyos. Kaya yun ang importante kay sa kanya, hindi talaga pwede putulan yun. Kasi aalis ang presensya ng Diyos. Kaya yung humaba lang yung balik yung buhok niya, yung pagtawag niya sa Diyos, nagsisi siya, maawa ka sa akin, mahal na Panginoon, para sa ikaligtas ng mga tao sa Israel. Balik mo yung lakas. Kaya yung may bata ba din nag-alalay sa kanya, sabi ni Samson, ilagay mo ako sa dalawang haligi sa lugar na ito, yung malaking haligi ba, yung foundation talaga, yung buong foundation ng lugar na yun ba di, yung talaga yung parang siya yung dalawang haligi ba di, yung foundation na yan, yung tawag doon sa Tagalog, yung haligi sa Bisaya patukuranan ba? Anong tawag doon sa Tagalog? Hindi ko maano ba? Sabi ng Samson, ilapit mo ako doon, mahawakan ko bali yung dalawa. Hinawakan niya ba sa kaliwa at sa kanan? Tapos sabi niya, mahal na Panginoon, ibalik mo yung lakas ko. Binalik ng Diyos ba yung lakas niya? Bumalik yung presensya ng Diyos sa kanya dahil sa pagsisi niya. Bumalik ang lakas sa kanya ba at yun ba natulak niya yung dalawang haligi. Pagtulak niya ba collapse ang buong stadium ba walang nakaligtas, patay lahat yung mga ruler, yung 3,000 na 3,000 na katao, damay doon ba ubos silang lahat kasi ang Diyos na habag kay Samson at pinagkalooban siya ng Diyos ng binalik yung lakas niya. Yun ang history ni Samson ba sa Bible, sa Book of Judges. Kaya sabi ng Bible, Samson ruled Israel 20 years. 20 years siya ba na kinilala sa Israel na tagapagligtas siya. Kaya mula doon ba nung nangyari yon, na yung Israel, nakaalis na sila sa mga Palestino kasi wala namang leaders na naubos na kasama si Samson ba namatay si Samson, kasama siya. At yung
yung ano niya ba di, yung katawang lupa niya ba di, kinuha ng mga taga-Israel at gilibing siya ba di doon sa sama sa libing ng tatay at nanay niya. Ayun ang nangyari ba di. Anong aral dito ba di? Ang aral dito ba di, marami tayong makukuhang aral, pero sa akin lang ba di, sa Diyos lang ang paglulahati. Dito ba di ang aral dito na sa buhay ng tao ba di, kahit anong lakas mo pala ba di, kahit anong lakas mo, anong yaman mo, kilala ka, pero pag magkamali ka ba di, pag hindi mo na sinunod yung utos ng mahal na Panginoon, sinuway mo na yung Diyos ba di, mawawala ka talaga sa Kanya. Katulad sa nangyari ni Samson. Kaya, umalis yung, sabi sa Bible, umalis yung presensya ng Diyos sa Kanya. Kaya, bilang tayo ba di, hindi man tayo si Samson, hindi tayo kilala, hindi tayo malakas ba di, pero sa ating individual na tao ba di, ang Diyos ba di nakatingin palagi sa atin. Alam ng Diyos yung anong ginagawa natin, masama man o mabuti, walang natatago sa mata ng Diyos. Kaya magagalit ang Diyos sa atin ba di pag sinasaway natin yung utos niya, yung mga, ano yung utos ng Diyos ba di sa New Testament? Love the Lord thy God with all thy strength, with all thy soul, with all thy heart, with all thy mind. Kaya apat yung ba di. Ang pangalawa ba di, love thy neighbor as thyself. Kaya yun, pag-ibig ba di, ang una sa lahat, the greatest commandments ba di, sabi sa Bible, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy spirit, with all thy mind, and with all thy strength. And second is love thy neighbor as thyself. Bigyan mo yung kapwa mo, sama sa sarili mo. Kaya yun ang utos ng mahal na Panginoon sa atin sa panahon natin ngayon. Sa panahon ni Samson ba di, ang aral doon kasi sinasaway niya yung utos ng Diyos na wag, isipin mo ba di, yung angel talaga bumaba, yung pinadala ng Diyos, sabi ng angel, wag padaanin ng gunting yung kanyang buhok, wag padaanin ng gunting, kasi siya ay para sa Diyos, siya ay Nazareno siya. Yun, sa pagsabi niya kay Delilah na yung buhok niya hindi pa nadaanan ng gunting, yun na ba di ang isang malaking pagkakamali yun ni Samson. Pero pinagpala pa rin si Samson ba di na nahabag pa rin ang Diyos. Bumalik na yung buhok niya, nagsisi siya, tinawag niya ang Diyos, natulungan siya, nahabag pa rin ang Diyos sa kanya. Pero kinuha na rin siya ng mahal na Panginoon. Kaya importante yan ba di, nakabalik siya sa mahal na Panginoon. Kaya bawat isa sa atin may mga tayo, may mga pagkukulang, mga shortcoming, pagkamali, mga kahinaan, may tayo ba di bilang tao, manghihina tayo, magkakamali tayo minsan. Kaya wag ka lang susuko, patuloy ka lang manampalataya, tumawag sa mahal na Panginoon. Kaya Samson ba di, nagkasala yun, malaking kasalanan niya yun, pero tumawag siya sa Diyos ba di, pinatawad pa rin siya. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang grabing pag-ibig ng Diyos sa atin ba di. Kaya mahal na mahal tayo ng mahal pa Panginoon. Kaya wag mo sabihin ba di na wala ka ng pag-asa, no hope na tayo, wala na tayong pag-asa. May pag-asa pa tayo ba di? May panahon pa. Sabi sa Bible, now is the accepted time, now is the day of salvation. Ngayon ang oras ng pagtanggap at ngayon ang araw ng kaligtasan. This is the day of salvation. Kaya maligtas tayo ba di pagtanggapin natin si Jesucristo bilang Diyos at Hari ng ating buhay, pagsisihan natin yung kasalanan natin at paglingkod tayo sa Kanya. Magpabautismo ba di sa tubig sa pangalan ng Jesus ba di? At hanapin nyo ba di, Jesus Miracle Crusade. Bakit ko sinasabi na ulit-ulit itong Jesus Miracle Crusade International Ministry ba di? Kasi dito ko nalaman at nakita ko ba di sa aking mga mata ba di na ang Diyos dito ay totoong Diyos at naghihimala. Mga may karamdaman na hindi na tinatanggap ng hospital, mga doktor, dito ba di pinagaling na mahal na Panginoon. Sa Diyos ba di wala imposible. Bakit nangyayari dito yan ba di? Kasi ang aming mahal na pastor ba di, ang aming beloved evangelist pastor Willie Star Almeida, beloved Saint Pastor Dina Kumon Almeida, sila po ay mga talagang totoong mga tao ng Diyos. Nagpagamit talaga sila sa mahal na Panginoon. Kaya yung mga sakripisyo na ba di, mga fasting nila, prayer, mga pagluhod nila, hindi talaga nanatili pa rin yung kapangyarihan ng Diyos. Hanggang ngayon ba di, grabe. Tingnan nyo lang ba di sa YouTube, sa Facebook, madali din yung hanapin, Jesus Miracle Crusade. Tingnan nyo ba di, mas may panahon pa, may oras pa tayo ba di, hindi pa huli ang lahat. Saan ka man ba ngayon ba di, OFW ka man, saan ka man dito ka man sa Pilipinas ba di, anong sistema ng buhay mo,
may karamdaman ka buddy na hindi na pinagaling ng doktor, hospital, may pag-asa pa tayo buddy. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, siya ang Diyos na, yung Diyos na napakamatay doon sa cross ng Kalbaryo, ang pangalan niya ay Jesucristo. Siya na lang yung pag-asa natin sa mundong ito, at siya na lang yung talaga yung magliligtas sa atin pag tanggapin natin siya. Tanggapin natin siya buddy bilang Diyos at Hari ng ating mga buhay. Kaya dito sa mundo buddy, temporaryo lang tayo dito, madali lang tayo dito buddy, hindi tayo magtagal dito. Kahit ako buddy, hindi ako tatagal dito. Magkikita tayo dating ng panahon, may marinig ka na si Juan, wala na, ganito, ganyan. Kasi walang bumabato sa mundong ito. Kaya importante yung nakahanda tayo buddy, nakahanda ang yung buhay natin, nakahanda lang yung buhay natin. Anytime na kunin tayo ng Diyos buddy, kaya sa ayaw mong gusto buddy, alis talaga tayo sa mundong ito. May pupuntahan talaga, may totoong tahanan talaga buddy, yung langit na buhay na walang hanggan na hinahanda naman po sa lahat ng sumampalataya sa Kanya, sa lahat ng sumusunod sa Kanyang utos, gumagawa sa Kanyang utos. Pagamat hindi tayo perfect buddy, magkamali tayo minsan, pero patuloy ka lang maglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa Diyos buddy, kayang-kaya niya lahat. Kaya kanyang pakainin, bigyan ng kalakasan, pagalingin yung karamdaman mo, baguhin yung buhay mo, mga problema mo ay Kanyang lulutasin. Ganyan ang Diyos buddy, wala imposible sa Kanya. Kaya kung hindi totoo yan buddy, hindi ako mag-testify sa inyo. Kung hindi ko naranasan yan buddy, hindi ako makapagsabi niyan. Kaya ako buddy, hindi kami mayaman, hindi kami marangya o anong nasa amin sa mundo ito. Kaya, pero buddy, yung ginawa ng Diyos sa buhay ko buddy, kaya imposible buddy na imposible na mga pangyayari buddy, pero totoo ang Diyos buddy buhay. Kaya may pag-asa pa tayo buddy. Isa na lang ang pag-asa natin, ang mahal na Jesucristo. Jesus is the way, the truth, and the life. He is the way, the truth, and the life. Siya lang ang daan, katotohanan at buhay na walang hanggan. Siya na lang buddy yung pag-asa natin. Hanapin natin siya buddy hanggang may buhay pa tayo. Buddy, yan, sabi ng mahal na Panginoon. Huwag wala ng pag-asa buddy, may Diyos na buhay. Hanapin niyo buddy, Jesus Miracle Crusade International Ministry. May mga Facebook tayo buddy, YouTube, makikita niyo. Type niyo lang buddy, tapos may mga contact number, kontakin niyo buddy. Malaman niyo buddy. Hindi na kayo nandiyan kayo sa ospital, hindi kayo makalakad buddy. Yung mga contact number diyan buddy. I-kontakin niyo lang buddy, mapuntahan kayo buddy, ma-pre-over nila kayo buddy. Sa Diyos wala imposible. Kaya lahat ng pagpupuri, padadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal na Jesus po lamang buddy. Maraming salamat buddy sa patuloy niyong panonood sa ating mga video. At salamat sa lahat ng mga subscriber, bago subscriber, mga subscriber natin sa Japan, sa India, sa South Korea, sa Russia, at dito sa Pilipinas, Amerika, mga kabayan natin, mga OFW, shout out sa inyo mga buddy. Ang Diyos po natin buddy buhay. Huwag kayong mag-alala buddy, kahit anong marinig nyo ng mga balita na masama sa ating bayan, huwag nyong problemahin dyan. May Diyos tayo buddy. Hindi tayo nabubuhay dahil sa tao, hindi nabubuhay tayo dahil sa Diyos. Ang Diyos po ang nagbigay natin ng pagkain, buhay, kaligayahan. Siya po ang lahat. Kung sa tao tayo buddy umasa, wala tayong asan sa tao. Diyos lang talaga ang pag-asa natin, ang mahal na Jesus lang. Siya lang talaga ang pag-asa natin. Kaya maraming salamat buddy. At ang nag-like, nag-share at ang subscribe ay pagpalain, at ang hindi na-skip ng ads ay lalong pagpalain. Takbuha ba ang may lupa, nakakainis ng pawis? Kuha. God bless po nga buddy. Bye-bye. Kuha.